Mga kapatid, tayong lahat ay manalangin. Hallelujah. Glory to God. Glory to Jesus. Maraming salamat, Panginoon, sa presensya mo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, O God, na muli, O Diyos, mapakinggan namin ang iyong mga salita. Muli, O Diyos, makasama ka namin, O Diyos. Hallelujah. Purihin ka sa lahat ng oras, Panginoon. Nawa, O Diyos, ang bawat sa amin, Panginoon, ay ialay namin ang aming mga puso na may malinis na isipan at puso, Panginoon, upang kami, Panginoon, ay makarinig at maintindihan namin ang iyong pangungusap, Panginoon. Nawa, O Diyos, ang pagtatagumpay mo ang aming ninanais, Panginoon. Ang bawat sa amin, Panginoon, nagnanais, Panginoon, ng katagumpayan, Panginoon, sa aming mga buhay na espiritual, Panginoon. Maraming salamat. At Lord, dalangin ko, balutin mo na yung makapangyarihang dugo, Panginoon, si DJ, Panginoon, na mag-interpret nito at ang mga tainga, Panginoon, na handang-handa, Panginoon, tumupad sa bawat napakinggan namin, Lord. Salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Start over. I'd like to talk to you about God's love today. Gusto kong katalakayin sa inyo yung patungkol sa pag-ibig ng Diyos ngayong araw. There's a lot of misconceptions about love. Marami tayong maling pagkaunawa o maling pananaw patungkol sa pag-ibig. It seems like every people and every culture has a different idea about what love is. Makikita natin na iba't ibang bansa, iba't ibang kultura, meron silang kanya-kanyang ideya patungkol sa pag-ibig. And there's many different kinds of love. At maraming iba't ibang uri ng pag-ibig. There's a marital love that a man and a wife has for them each other. Merong pag-ibig ng mag-asawa. Ito yung pag-ibig nila sa isa't isa ng asawang babae at asawang lalaki. That's not the love of God. Hindi yun ang pag-ibig ng Diyos. There's a parental love that parents have for their children. Meron namang pag-ibig na pag-ibig ng magulang sa kanyang mga anak. But that's not the love of God neither. Pero hindi rin yun ang pag-ibig ng Diyos. Jesus dealt with this deception in his ministry. Kinaharap ni Jesus itong pagkalinlang na ito nung naririto siya sa lupa, sa loob ng kanyang ministeryo. He said, it's not hard for you to love a person if they love you. Sabi niya, hindi mahirap para sa'yo na mahalin yung isang tao na mahal ka rin. See, that's a compromise. Diba? Kasi nangyayari nun, parang nakikiayon ka. If people like you, then you can like them. Na kapag gusto ka ng tao, gusto mo rin sila. But neither one of these is the love of God. Pero kahit alin man doon, hindi yun ang pag-ibig ng Diyos. I want to talk to you about the love of God. Ang gusto kong talakayin sa inyo ay patungkol sa pag-ibig ng Diyos. I'm going to read this scripture myself in English first, and DJ can read it. In Romans, Sa Roma. the Romans, the 5th chapter, and the 8th verse. Sa Roma, again, 5th. Romans 5, 8, and 9. Sa Romans 5, 8, and 9. This is what it says in English. But God commendeth his love towards us, in that, while we was all yet sinners, Christ died for us. Amen. Much more then, if we know this, we are justified by his blood, and then we shall be saved or changed through his love. Amen. Now, would you like to read Tagalog? 8 and 9. Ngunit, pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Yamang sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala, lalong tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos. Now, I would like to read what Jesus' brother said. Ngayon gusto kong basahin ko ano yung sinabi ng kapatid ni Jesus. Jude Si Jude. 20 and 21. There's not one chapter.
Sa Jude 20, tsaka 21. I'll read it in English first. But you, beloved, now he's speaking now to God's true children. He said, but you, beloved, build yourselves up in your most holy faith, praying in the Holy Ghost, and keep yourself in God's love, looking for the mercy of our Lord Jesus Christ unto his Spirit of life. Ngunit magpakatatag kayo mga minamahal, sa inyo ang kausap ni Jesus dito yung kanyang mga tagasunod. Sa inyong kabanal-banalang pananampalataya. Manalangin kayo sa tulong ng Espiritu Santo. Manatili kayo sa pag-ibig ng Diyos habang naghihintay kayo sa ating Panginoong Hesukristo na magkakaloob sa inyo ng buhay na walang hanggan dahil sa kanyang habag sa atin. Now I'd like to read in St. John, the 13th chapter. So John 13. I want you to be completely aware of what I'm teaching. Gusto ko na makinig kayong mabuti at unawain ko ano yung aking tinuturo. The love that God has commanded us to have is not natural. Yung pag-ibig na inutos sa atin ng Diyos, hindi ito yung natural o sa laman na pag-ibig. Because God's law is a spiritual law. Dahil yung kautusan ng Diyos ay kautusan sa espiritual. When the law of God said, thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, thy mind, and soul, that's to show you, this is impossible for me. Nung pinakita nung sinabi niya na ibigin ninyo ang Diyos ng buong isip, puso, at kaluluwa, nagpapakita ito sa atin na hindi natin yun kaya sa sarili nating pamamaraan. And then the next law is like unto it, you love your neighbors and your brothers like God loves you. Ngayon, yung pangalawa na kautusan na mahalin ninyo yung inyong kapwa, kagaya ng pagmamahal ng Diyos sa inyo. You see, the law of God is a spiritual law. Diba? Yung kautusan ng Diyos, ito ay spiritual na kautusan. But we're just human beings. Pero tayo, mga tao lamang. So how am I going to fulfill that? Ngayon, paano natin yun matutugunan? Through the love that God gives me through Christ's Spirit. Hallelujah! Sa pamamagitan ng pag-ibig na ibinigay sa atin sa pamamagitan ni Hesukristo. He gives me Espiritu ng Hesukristo. the Lord's love to love people with. So, binigay niya yung kanyang pag-ibig upang mahalin natin yung ating kapwa. See, God has commanded us to do nothing but what is possible for Him to do. Walang ang pinapagawa ng Panginoon sa atin ay yung mga bagay na posible nating magawa sa pamamagitan niya. That's why the Lord said, I know that it sounds impossible for you to live the life that God is commanding you, but it's not impossible for God. Amen. Sabi niya na alam ko sa paningin ninyo, sabi ni Jesus, imposible ito para sa inyo na tugunan yung kautusan ng Diyos. Pero sa Kanya ay posible ito. Which takes us back to the first verse I read. Na babalikan natin yung unang bersikulo na binasa natin kanina. God showed us His kind of love in that Christ died for Amen. us. Pinakita ng Diyos yung kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng pagkamatay ni Hesukristo sa krus. God showed us how He loves us because Christ took our sins on Amen. Himself to take it Amen. away that we could live through His Amen. love. Pinakita sa atin yung pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng pagsakripisyo ni Hesukristo na kanyang buhay sa krus upang ang kanyang espiritu ay manahan sa atin. Through the Spirit that God gives us into our heart, then we can love one another with God's Amen. Sa love. pamamagitan ng Espiritu ng Diyos na ibinigay niya sa atin at sa pamamagitan ng pag-ibig na yun ay mamahalin natin yung ating kapwa. So what the commandment is trying to get you to see, thou shalt love the Lord thy God with all thy heart. When you get to looking at that, you say, God, this is impossible. Yan, yung nakikita natin sa kautusan na mahalin natin ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong isipan ay nagpapakita ito na Panginoon, napakahirap nitong gawin, imposible ito. So you see, the law was given to give us knowledge
That we can. of our carnality and sinfulness. And, pinapakita nitong kautusan na kung gaano tayo na lumalakad sa karnal o sa laman And at sa kasalanan. the reason that law was given is to get you to ask and seek for it. Amen. Binigay yung kautusan upang udyokin tayo na humiling sa Kanya. And that's why Jesus said, if you'll ask and seek, At hanapin. I'll open that door for you to come into my kingdom that I can live through you. Hallelujah. Sabi niya, kung kayo ay hihiling at hahanapin, ako ay darating sa inyo. Now I'm going to touch on something that's cultural in the Philippines. Ngayon ay meron akong maaaring tamaan na isa sa mga kultura ng mga Pilipino. I hear it all the time, family bonding. Ito lagi ko naririnig, yung family bonding o yung sama-sama ng pamilya. When you start preaching the law of God to these people, Kapag nag-umpisa ka na ipangaral yung kautusan ng Diyos sa mga taong ito, they say, brother, I don't understand you because we love one another. di ba sabi niya, brother, hindi kita maintindihan kasi mahal namin yung isa't isa ng pamilya namin eh. It's a hypocritical love. Isa itong kahipokritohang pag-ibig. That's right. I've seen it within families in America. Nakita ko rin to sa mga pamilya sa Amerika. If you just stand and watch certain family, you think, boy, that's the most loving, tight-knit, family-bonded family I've ever seen. Kapag meron kang isang pamilya na pinagmasdan at nakita mo na, ay grabe, parang napaka-perfecto nila, sobrang dikit na dikit sila na nagmamahalan talaga sila sa isa't isa. But if you live among them people a little while, Pero kapag nakasama mo sila, nakasalamuha mo sila, you'll find out that they really don't honor their parents. makikita mo na ang totoo ay hindi nila kinikilala yung kanilang magulang. They talk about one another. Pinagchichismisan nila yung isa't isa. They use each other. Ginagamit nila yung isa't isa. They destroy one another's character. Sinisiraan nila yung isa't isa. Laugh at each other. Pinagtatawanan yung isa't isa. So your family bond is hellish and hypocritical. Amen. Kaya yung bonding nila ay kumbaga makasalanan at makasalanan at parang sa impyerno. You see, this kind of love that God's commanded us that we must have, it's impossible unless you're in Christ Amen. and He's given you His love of Hallelujah. Spirit. Kaya itong pag-ibig ng Diyos ay imposible. Kaya kailangan mo na ikaw ay na kay Kristo upang matanggap itong spirito ng pag-ibig. Then that's where you hear the brother of Jesus said, when you've come into the kingdom and have His love shed abroad in your heart, keep yourselves in this love and love one another. Sabi nung kapatid ni Jesus na kapag kayo ay narito kapag ang pag-ibig ng Panginoon ay nasa sa inyo, ay manatili kayo sa pag-ibig na ito at mahalin ninyo ang inyong kapwa. This family bonding thing is a selfish love. Amen. Itong pamilya, yung family bonding na ito ay isang makasariling pag-ibig. If it doesn't give me anything, I don't want it. Yan, 'di ba? Kung wala akong makukuha dito, ayoko nito. The love of Christ is selfless. Amen. Yung pag-ibig ni Kristo ay hindi makasarili. It only wants to give. It only wants to help. Amen. Ang gusto lamang nito ay makatulong, makapagbigay. And the only reason you don't have it is you won't ask for it. At ang dahilan kung bakit wala ka nito dahil hindi mo ito hinihiling. If you'll ask, you will receive. Amen. Kapag hiniling mo ay matatanggap mo. But to ask, that means you're a pauper and you're a sinner. Amen. Pero kapag ikaw ay humiling, ibig sabihin pinapakita nito na ikaw ay isang nanlilimos. So God is resisting your proud heart. At dahil dun ay kung hindi ka pa dumadating sa punto na yun ay ayaw ng Diyos sa iyong mapagmataas na puso. And then you say to me, for preaching this, I'm talking about your family. Ngayon, dahil nga ngayon ay pinapangaral ko ito, ang pwede mong sabihin sa akin, ay ang tinatalakay niya o pinapatama niya yung pamilya ko. The love of God is only known in Christ and through His Spirit. Amen.
Ang pag-ibig ng Diyos ay makikilala lamang natin sa pamamagitan ni Kristo at ng kanyang Espiritu. Then you become selfless. At dahil doon ikaw ay mag-uumpisang maging hindi makasarili. You want to give. You want to help. Gugustuhin mo nang magbigay, gugustuhin mo nang tumulong. You no longer want to hinder. Hindi mo na gusto na hadlangan yung mga tao. You're glad to see your brothers and sisters prosper. Masaya ka na makita mo na lumalago yung iyong kapatid. There's no more jealousy or envy or strife in Amen. Wala you. nang inggit o paninibugho, galit sa puso mo. I'm preaching you the same gospel Apostle John preached. Ang pinapangaral ko sa inyo yung kaparehas ng salita na pinapangaral ni Apostol Juan. He said, my desire is for all of God's children that you might prosper and be in health, even as you're Amen. prospering in your soul. Hallelujah na ninanais ko na kayo ay lumago sa inyong kalusugan at sa inyong kayamanan kasama ng paglago ninyo sa For espiritual. the most part, I see stingy, hypocritical, Amen. selfish love in people. Ngayon, ang nakikita ko na lang ay yung pagkamaramot, makasarili na pag-ibig sa mga tao. And then you judge me as being some kind of a cult. At sa kabila nun, ay ako yung hinuhusgahan na kulto daw ako. When I'm trying to warn you out of love for your sake, Habang ako ay naririto na nagbababala lamang sa inyo para sa inyong kapakanan. lest God give you your part in judgment with the Dahil hypocrites. kung hindi, ay ang Panginoon ang magbibigay ng paghuhusga sa inyo at sa inyong kahipokritohan. You are lifeless hypocrites without the love of God that Christ shed. Hallelujah! Ikaw ay isang walang buhay na hipokrito kung wala ang pag-ibig ng Diyos na magliwanag sa iyong. That's why He commands us to follow after His resurrection Kaya life. tayo ay inutusan niya na sundin yung muling pagkabuhay na buhay. I want to know Him in the power of Hallelujah! His resurrection, Gusto ko siyang makilala sa kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay. that I might have and attain a better resurrection when I Upang aking die. matanggap yung muling pagkabuhay pag ako ay namatay. You see, your love is faulty. Yung pag-ibig natin ngayon bilang tao, iyan ay maraming kamalian. Let your love be without any of this hypocrisy. Amen. Hayaan natin na yung pag-ibig natin ay walang kahipokritohan. Because that is not of the faith and the Spirit of the Lord is sin. Amen. Dahil ang lahat ng bagay na wala ang pananampalataya ng Panginoon ay kasalanan. When you learn this, you'll learn what it means to take the Lord's name in vain. Kapag natutunan ninyong ito, ay matututunan ninyo kung ano yung sinasabi na paggamit sa pangalan ng Diyos sa walang kabuluhang If you bagay. call yourself a Christian, you're taking His name in vain if you're not living this life. Kapag sinasabi mo na ikaw ay isang Kristiyano, dinadala mo yung pangalan niya habang namumuhay ka ng makasalanan. and you- Yun yung paggamit You ng bring walang great reproach on Him, Nagdadala ka ng matinding kahihiyan sa kanya. and you will bear that judgment. At dadalhin mo yung paghahatol na yan. God has promised Kahatulan na yan. tribulation and anguish to you people if you don't stop this. Ang Panginoon ay nangako ng matinding You need to study your word and find out there's a lot of inordinate affections. Kailangan ninyong aralin yung inyong salita at makikita ninyo na maraming maling pag-ibig. Those are affections and feelings that's misdirected out of wrong judgment. Ito yung mga maling pakiramdam na nagagawa natin dahil mali yung ating paghusga sa mga bagay-bagay. The Holy Spirit, His work of conviction, Ang banal na espiritu sa kanyang pagkonbikto. brings your discernment in line with Him. Dinadala nito yung inyong discernment o yung inyong isipan na maging kalinya ng Kanya. If that's not what's happened in your life, you have not been born Kung again. hindi yan ang nangyari sa inyo, hindi pa kayo na ipapanganak na muli. The Holy Spirit, when He undertakes to regenerate you, He convicts you and you end with godly sorrow about things.
Kapag ka ang Panginoon ay kumilos sa inyo, siya yung magkukonbikto sa inyo at magkukumbinsi sa inyo. You're saddened by the way you've been living and the way things you believe. Makikita ninyo yung mga bagay na ginagawa ninyo at andoon yung inyong matinding kalungkutan sa ginagawa. Kumbaga magiging salamin ng inyong mga ginagawa na masasama. And the Bible says He's working in you to get you to turn completely to Him and ask and seek Him. Amen. At siya'y kumikilos upang kayo ay tumingin sa Kanya at humiling. And when you do, He'll open that door to the kingdom Amen. and give you His Holy Spirit into your heart. At kapag kayo humiling ay ibubuksan niya yung pintuan ng Kanyang kaharian at ibibigay ang Espiritu sa inyong Then puso. you will know what it means to walk in the Holy At Spirit. doon nyo matututunan ang ibig sabihin na lumakad sa banal na Espiritu. Because He's give you His Holy Spirit to guide you, Amen. to get you home out of this unbelieving, sinful world. Dahil ibibigay niya yung kanyang banal na Espiritu na siyang magtuturo sa inyo at magdadala sa inyo pa uwi habang kayo ay naririto sa makasalanang sanlibutan. That is the power of godliness. Yun yung kapangyarihan ng kabanalan. When all other religions and this hypocritical things, it doesn't have any power to change you. Amen, Dad. Sa kabila ng lahat ng itong mga kahipokritohan ng mga bagay, wala itong kapangyarihan na baguhin ka. Apostle Paul said there's many forms Amen. of Christianity, Sabi but na po sa only Pablo one that has the power of na God. maraming mga uri o anyo ng pagiging Kristiyano, pero meron lamang iisa. The one that preaches the resurrection life is Amen. given to you. That's the power of the gospel. Na espiritu na nagpapakita sa iyo ng tama, yun yung salita. He gives you a new heart, Nagbibigay ng bagong puso, a new conviction, bagong konbikto, a new faith. bagong pananampalataya. The things you used to like to do, you no longer Amen. like Yung to do mga them dating things. bagay na gusto mong gawin, ay ayaw mo na. The things you used to not like to do and now you like to Yung do. mga bagay na dating ayaw mong gawin, ngayon gusto mo nang gawin. Hallelujah. Amen. If that's not what's happened to you, you've not been regenerated. Hindi yun ang nangyari sa iyo, hindi ka pa nababago. You're still in your sins. Ikaw ay nasa iyong mga kasalanan pa rin. There's many of you still struggling with this. Marami sa inyo ang nakikipagbuno pa rin dito. That's the reason you won't be baptized in water. Yun ang dahilan kung ba't ayaw nyo mabautismuhan sa tubig. You're going to have to turn loose of all your Amen. false prior beliefs. Kailangan nyo ng bitawan lahat ng inyong mga dating huwad na mga paniniwala. Because the only thing that will profit you anything spiritually comes through the Spirit of Jesus Amen. Dahil Christ. lahat ng bagay na may ating kung meron mang bagay tayo na may ikalalago ay laging matatagpuan lamang natin yun sa Espiritu. You see, His Spirit is what gives us faith, hope, Amen. and Dahil ang kanyang righteousness. Espiritu siya ang nagbibigay ng pag-asa at pananampalataya. That's why He's called the Holy Spirit. His Holy Spirit makes us holy people. Amen. Kaya nga ito tinawag na banal na Espiritu dahil itong Espiritu na to ang gagawa sa ating maging mga banal na tao. We who were once unrighteous, we become Amen. righteous. Kung tayo dating hindi tuwid, gagawin tayong tuwid. We become saints, if you would. Tayo ay magiging santo. Yeah, we're weak. We're just as weak as we always was. But now we have His righteousness. Amen. Oo, tayo ay mahina. Tayo naman ay talagang mahina. Pero meron na tayo ng kanyang Espiritu na kasama na. He's our helper. Siya na yung ating tutulong sa atin. We're still tempted, but we don't commit sin. Amen. Tayo pa rin ay natutukso pero hindi na natin gagawin yung kasalanan. We still struggle against the devil. Amen. Tayo ay nakikipagbaka pa rin nakikipagbaka pa rin sa demonyo. But He will not forsake us. Pero hindi tayo iiwan ng Panginoon. He said, that's why I resurrected. I can come and help you now. Hallelujah. Kaya nga sabi niya, ako ay nabuhay na muli upang matulungan ko kayo. You see, it was very needful for Him to die. Amen. Kaya sobrang kailangan na siya ay mamatay. He died and shed His blood to atone for my Amen. sins. Siya ay namatay at dumanak ang kanyang dugo upang tayo ay tubusin. And God resurrected Him that He could send His Spirit into all of our lives. Amen. At siya ay nabuhay na muli upang ibigay ang kanyang espiritu sa
lahat, sa ating lahat. This is not hype, emotion. This is Amen. real. Hindi ito pa emosyon lamang o hype, kundi ito'y totoo. The proof that it's real is when you say, I don't know who I am. I'm not who I used to be. Isa sa patunay na totoo ito ay kapag nandun ka na sa punto, sinasabi mo, hindi ko na makilala yung sarili ko, hindi naman ako ganito. It's because the realness of the resurrected Christ has come into my life. Amen. Dahil yung pagiging totoo ng muling pagkabuhay ni Hesukristo ay nasa iyo na. And if we'll follow Him and not resist Him, He'll keep me Amen. until our Hallelujah. judgment. Kung kaya magpapatuloy tayo na sumunod at manatili sa Kanya, ay tayo ay makakasama siya hanggang sa dulo. And this, Jesus said, them that's received my life now, the second death won't have no power over them. Amen. Kaya sabi niya kung kayo ay walang kapangyarihan ang masama sa inyo kung kayo ay mananatili sa akin. Because we're alive in Him and He is Dahil eternal tayo ay life. buhay sa Kanya at siya yung ating walang hanggang buhay. Either one of y'all got anything to say? Antonia? I'm not going to fight y'all. Pray ka na lang. Y'all need to. Wala kang sasabihin ta. Tayong lahat ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa araw na ito. Nawa itong mensahe ng iyong pag-ibig ay makarating sa mga tao na nandoon pa rin na pinanghahawakan yung klase ng pag-ibig na sa natural lamang. Kayo, Panginoon, ang kumilos sa bawat isa, Panginoon, sa lahat ng mga nagdadalawang isip pa, Panginoon, kayo po ang magkonbikto sa kanila, Panginoon, na makita nila na ang kanilang pinanghahawakan na paniniwala ay walang magandang na idudulot sa kanila. Kayo, Panginoon, ang patuloy na tumulong at patuloy na kayo po patuloy na gumabay sa mga tao sa mga kapatid na may pinagdadaanan ngayon, Panginoon, may karamdaman, Panginoon, kayo po ang humipo, Panginoon. Sa iyo lamang ang lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen.